Hello, good morning, magandang umaga po. Lawrence Santa Ana po, ang ordinaryong tao. Sabado po ngayon. Kaya mag-usap ulit tayo, usapang panglipunan. Kapon po, nag-browse ako sa YouTube. Marami pong issue, pero napili kong issue na hot kahapon. Meron daw grupo na nagplaplano na gustong i-impeach si Ginang Sara Duterte Carpio bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Kaya doon ako natuon ng pansin. Kaya sabi ko, ito nga yung tatalakayin ko bukas. Yan po, kaya ito po ang issue ngayon, ating pag-usapan, impeachment para kay Ginang Sara Duterte Carpio. Yan. Pero bago lahat yan, matagal ko hindi nabanggit yung reminder. Paalala. Public office is a public trust. Dapat ang lingkod bayan, hindi balat sibuyas. May kasabihan, kung ayaw mong mainitan o mapasok, lumayo ka sa kalan. Ibig sabihin, kung ayaw mo napupuna ang mga salitang lumalabas sa matabil mong dila, ayaw mong napupuna ang mga kilos at galaw mo, huwag kang pumasok sa politika, huwag kang pumasok sa serbisyo publiko. Yan po ha. At huwag kayo napipikon, huwag kayo nagagalit sa akin. Pag napupuna ko ang mga salitang lumalabas sa matabil yung dila at pinupuna ko ang mga kilos at galaw nyo. Kasi ang job description nyo, kaya kayo nandyan sa pwesto nyo, ay magsilbi sa bayan. Hindi namin kayo pinilit na maupo dyan. Kayo ang nagpresenta, kayo ang nag-apply. Kaya kayo nakaupo sa pwesto nyo ngayon. Wala kayong karapatan magreklamo. Kung ayaw nyo napupuna ang mga salita at kilos galaw nyo, mag-private na lang kayo o mag-privado kayo para walang nakikialam sa inyo. Okay? Okay, thank you po. Salamat. Ngayon, pisan po natin yung issue kahapon. Sabi, ng balita, may grupo daw na nagbabalak na impeach si Ginang Sara Duterte bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, bago ko humarap sa inyo, kinonsulta ko si Mr. Google, si Ka-Google. Kaya po lahat ng sasabihin ko ngayon o aking bibigkasin o ipapaliwanag kwento sa akin ni Ka-Google, hindi po galing sa akin to. Nagkwentuhan kami ni Mr. Google. Tinanong ko siya, sumasagot siya. Kaya yung mga sasabihin ko ngayon, yun yung mga sagot niya sa mga tanong ko. Okay po. Usapan natin, proseso ng impeachment. Yan. Sino po ba na mga public official na sakop ng impeachment? Ayon po kay Mr. Google, ang sakop ng impeachment o mga opisyal ng pamahalaan na sakop ng impeachment. Una, ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Pangalawa, ang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Pangatlo, yung mga justices o mga maestrado ng Supreme Court o katastasang hukuman ng Republika ng Pilipinas. Ano ang susunod? Yung mga miyembro ng Constitutional Commission. Tulad halimbawa ng Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Election. Kasama rin dito ang ombudsman. Yan po ang mga impeachable officer na sakop ng impeachment ayon kay Mr. Google. Yan po ang sakop ng mga public official na impeachment, the President, the Vice President, the Justices of the Supreme Court, and all the members of Constitutional Commission, meaning Commission on Election, Civil Service Commission, Commission on Audit, at Ombudsman. Yan po yung sakop ng impeachment. Ngayon, tanong naman,
ano ang mga kadahilanan para sila ay ma-impeach? Meaning, ano yung paglabag na magawa nila na pwede silang ma-impeach? Una, sabi ni Mr. Google, ang unang dahilan para ma-impeach ang isang impeachable officer, culpable violation of the Constitution. Ano po ba yung culpable violation of the Constitution? Ito po yung sinadya mong gawin ang hindi nararapat o nilalabag mo intentionally ang mga nakatitik sa saligang batas bilang isang public official. Halimbawa, tulad ng Presidente, Vice President, mga maestrado ng Supreme Court, mga constitutional officer, pag nilabag nila intentionally yung nakatitik sa saligang batas o Constitution, yun yung tinatawag na culpable violation of the Constitution o sinadya mo na labagin, suwayin ang nakatitik sa saligang batas. O yan ang culpable violation of the Constitution. Pangalawa, graft and corruption. Madali na lang intindihin yan. Ito yung pagnanakaw ng kaban ng bayan. Kinukupit mo yung mga buwis ng taong bayan para sa pansarili mong interes. Yun po yung graft and corruption. Pangatlo, treason. Ano pa ba yung treason? Minsan nauso yung treason ngayon, yung Quintrilianes o whatever. Basta isa to sa dahilan para ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. Treason. Ang treason po nagaganap sa panahon ng digmaan. Kapag isang Filipino citizen, siya nagbibigay ng kasaganaan o comfort, sabi sa English, comfort or aid, tulong sa kalaban ng bayan. Yon ang tinatawag na treason. Pwede po yun na ground for impeachment. At higit sa lahat, ito po yung pinakamabigat, betrayal of public trust. Ibig sabihin, pagtatraidor, pagtataksil sa tiwala ng publiko, pagtataksil, pagtatraidor sa 113 Pilipino na taxpayer. Yan po ang betrayal public trust. Yan po ha. Maliwanag po yan na kwentuhan namin ni Ka-Google. Kwentuhan kami, Mr. Google, ano ba niya? Yan, kinuwento niya. Yan po yung mga proseso ng impeachment. Ngayon, paano ba lalakad o paano ba ang proseso ng impeachment? Ganito ba? Ayon kay Mr. Google, sino mang ordinaryong tao na Pilipino, pwede siyang maghain ng article of impeachment sa Kamara ni Representante. Ano ibig sabihin ng article of impeachment? Dito nakalagay lahat o nakatala lahat yung reklamo na pinapalagay na nilabag ng public official. Yan po, tandaan natin, article of impeachment, dito po nakalagay, nakasaad lahat yung mga bintang, akusasyon para doon sa impeachable officer na malamang na kanyang ginawa. Ngayon, tuloy tayo. Kailangan na isang congressman, isang mamabatas, nakagalang-galang, ang tatanggap o mag-i-endorse ng article of impeachment. Ano susunod na gagawin ng congressman na yon? Idadala niya sa isang committee on rules. Tapos yung committee on rules, dadalhin niya sa isang karapat-dapat na committee na siyang dominig sa article of impeachment. Ihimay-himayin nila kung may ebidensya ba, may sapat na ebidensya para ipagpatuloy pagdinig ng article of impeachment. Halimbawa, sa committee, sinabi ng chairman ng committee na sapat yung ebidensya, pinapalagay na nagkasala yung impeachable officer, dadalhin sa plenary. Pagdidebatehan sa plenary, mahaba. Panay, pasikat lahat to, congressman doon, pasikat. Pati yung tutulog-tulog, biglang magigising. Para kahit paano marinig yung boses niya on record. Pero sa matotal, pagbobotohan nila yung article of impeachment. Ngayon,
ang kailangan, mas nakakarami yung boboto pabor sa article on impeachment. O, halimbawa, binangbang na ng speaker yung globe niya, yung parang martilyo niya. O, sabi niya, approve yung article on impeachment. Susunod doon, dadalhin sa Senado. Doon na mangyayari yung paglilitis. Parang sa ordinary court din, sa lower court, RTC, may judge, may taga-usig, may taga-pagtanggol, may mga witness. Ganon din po doon. Pero sa Senado, ang magsisilbing mga judge o hukom, yung mga kagalang-galang na senador. Sila magsisilbing hukom at judge. At yung Senate President, siya magiging presiding officer o presiding judge. At yun naman ini-impeach na opisyal ng gobyerno, kukuha naman siya ng tagapagtanggol niya o kukuha siya ng abogado. At ang abogado naman ng nag-aakusa ay ang gobyerno ng Pilipinas o ang Senado ang maglalagay ng mga tagapagtanggol at taga-usig. Oo. Ano po ang proseso. Tapos, after na hearing, siyempre, parang sa korte din, magdedesisyon yung mga judge. Para itong nangyari dito, para po silang jury. Na magmi-meeting yung mga senador, parang sa Amerika, magmi-meeting yung jury, botohan sila. Kung nakararami yung boto for conviction or acquittal, December parang jury yung mga kagalang-galing natin senador. Tapos yung presiding judge, presiding officer na yung Senate President, babasahin niya lang din kung ano yung desisyon ng mga senador. So, ganun po. At kung pong sa desisyon po, pag hindi napatunayan na hindi totoo yung may binibintang sa impeachable officer, siyempre ma-acquit siya, dismiss yung kaso. Pero pag napatunayan na nagkasala, yung impeachable officer, tatanggalin na siya sa kanyang pwesto. Yan po. Yung pong issue, yan po ang kinuwento sa akin ni Kagugel na proseso ng impeachment. Ngayon, balik tayo kay Ginang Sara Duterte Carpio. Bakit pinag-iisipan siyang, ipinaplano siyang impeach ng mga nagplano na impeach siya? Siyempre, politika, ganyan. Parang ganyan din yung nangyari nung kay Romualdez, di ba? Nagplano silang tanggalin bilang speaker si Romualdez, tulad ng ginawa nila kay Pantaleon Alvarez noon ang promotor, yung designated survivor. Nagtagumpay sila kay Pantaleon Alvarez, pero kay Romualdez, hindi sila nagtagumpay. Kaya nung hindi sila nagtagumpay, natanggalin bilang speaker si Romualdez, nag-resign agad. Si designated survivor bilang miyembro ng CMD, hugas kamay. Di po ba? Ganon yung nangyaring kwento, hindi po chismis to. Facts po yun. Ngayon, ano ba ang nilabag ni Ginang Sara Duterte Carpio para siya i-impeach ng mga nagbabalak na siya ay impeach? Ito, sarili ko pong opinion to para sa akin. Wala po ako nakikitang ibang dahilan para impeach si Ginang Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang alam ko po na pwedeng dahilan, bumabagsak po dun sa betrayal of public trust. Bakit po betrayal of public trust o pagtataksil o pagtatraidor sa tiwala ng publiko o sa tiwala ng bayan? Naalala niyo po, di ba? Yung Office of the President, nag-transfer ng 225 million sa Office of the Vice President na kinu-question na mga concerned group, concerned personality, na yun daw ay unconstitutional na nakapending sa Supreme Court. Ngayon, doon sa 225 million, naghiwalay si Ginang Sara Duterte Carpio
ng 125 million. Na ito, ginawa niyang confidential fund. Yun confidential. Ngayon, ang issue, bakit betrayal of public trust? Ilang taon na mula nung kanyang inubos, ginastos o itinago ang 125 million cash na hindi niya ipinapaliwanag kung saan niya ito dinala. Halimbawa natin to sa isang ordinaryong manggagawa. Kung ikaw ay manggagawa ng isang korporasyon na ikaw ay pinagkatiwalaan na bigyan ng 125 million at ngayon, hindi mo maipaliwanag kung saan mo dinala. Ano sasabihin sa iyo ng kumpanya? Siyempre, bibigyan ka ng penalty o kaya tatanggalin ka na sa pwesto mo. Ang mabigat, baka kakasuhan ka pa ng estapa. Oh, di ba? Ganun po yan. Parang ganun din po. Ibig sabihin, yung kampanya nawalan na ng tiwala sa kanyang manggagawa na binigyan ng tiwala para hawakan yung 125 million pesos. Oh, ganun po ang simpleng halimbawa po na nakapareho. Ngayon, nanumpa si Vice President Sara Duterte Carpio, nanumpa siya sa konstitusyon na kanyang ipagtatanggol at susundin ang mga nakatitik sa saligang batas. Pero sa pangyayaring ito, na hanggang ngayon, di niya pinapaliwanag kung saan niya dinala, saan niya tinagok ang 125 million pesos. 113 million Pilipino ang taxpayer na nag-ambag-ambag para dyan sa 125 million pesos. Kailangan nilang malaman kung saan niya dinala, saan niya tinagok. Pero hanggang ngayon, tahimik siya. Hindi niya sinasabi kung paano niya inubos, saan niya ginastos, saan niya itinago sa loob ng 11 days. Yan po ang nakikita kong betrayal of public trust. Pagtataksil, pagtatraidor sa tiwala ng publiko, tiwala ng taong bayan. Yan po ang alam kong pinakamabigat na pwedeng dahilan para siya ay impeach, tanggalin sa pwesto bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, meron yung mga personality na concern at may grupong concern naghain sa Supreme Court na gawing unconstitutional o labag sa batas yung paglilipat ng 225 million pesos from the office of the President to the office of the Vice President. Pati yung 125 million pesos gusto ng mga grupo na isoli ni Duterte, ni Sara Duterte Carpio. Isoli niya sa kaban ng bayan. Ngayon, ang mabigat. Nabasa ko po. Meron po isang case na bago lang na dinesisyon ng Korte Suprema. Itong facts po ng kaso na ito ay halos pareho. Ito po ay isang mayor sa Mindanao. The same facts. Alam niyo po ang ruling ng Supreme Court sa kaso yun ng mayor. Sabi ng Supreme Court, ang confidential fund ay dapat gamitin lamang direkta sa law enforcement. Yun ang ruling ng Supreme Court. Doon sa bago nilang pinilabas na hatol doon sa isang mayor sa parting Mindanao, the same facts. Alam naman natin at alam ng mga abogado, ako nag-abogado lang. Lagi lang ako nagtatanong kay Mr. Google. Na ang bawat desisyon ng Supreme Court, bawat resolution ng Supreme Court, ito ay nagiging form part of the laws of the land. Ito ay nagiging jurisprudence. Ito isang batas sa Republika ng Pilipinas. Bahagi ng batas. Kaya naalala ko, yung pending na sinasabi na yung 125 pinababalik, malamang ang magiging desisyon ng Supreme Court sa issue ng 125 million pesos cash na hanggang ngayon hindi sinasagot ni Ginang Sara Duterte Carpio.
malamang ang magiging desisyon ng Supreme Court kay Sara Duterte ay ibalik mo sa bayan yung 125 million pesos. Kung gagamitin ng Supreme Court yung kanilang ruling dun sa isang mayor sa Mindanao na the same facts, halos pareho. Kasi yung tinatawag nila ng mga abogado case law o jurisprudence, pag isang kaso ay may kahawig na sama na desisyon na ng Supreme Court, so dapat ilalapat na yung dating desisyon. Ganun po. Ganun po, sabi ni Mr. Google, hindi po ako may sabi. No? Kung halimbawa, nag-file ka na isang kaso, meron na siyang kapareho na na-desisyon na ng Supreme Court. Ganun na lang, madali na lang desisyon na yun. Ganun po yung mangyayari ngayon. Kasi pareho, issue na pinag-uusapan. Na yung sa mayor sa Mindanao, meron siyang confidential fund, pero hindi niya ginamit sa enforcement, law enforcement. Sa iba niya ginamit. Yun po ang issue. Kaya sa mga hindi pa po nakakaalam, lalo na po sa mga katulad ko, ordinaryong tao, marami pong hindi nakakaalam noon na meron pong ruling yung Supreme Court, the same issue. Kaya ang gagawin ni Sara Duterte, pag sagot niya doon sa, siyempre papadalan siya ng complaint, sagutin mo, Mrs. Vice President, paano mo ginastos yung 125 million? Sasabihin ba ni Sara Duterte, ginamit ko sa law enforcement? Pag sinabi niyang ginamit sa law enforcement, pakita siya ng ebidensya na paniwala. Hanggang ngayon, ayaw niya magsalita. Saan niya dinala yung, saan niya tinago yung 125 million na pera natin, na pinagpawisan natin, na binigay nating share sa government sa pamagitan ng pagbabayad natin ng buwis. Diba? Yon ang tinatawag sa Constitution na isa sa dahilan o sanhi para ma-impeach ang isang Vice President. Betrayal of public trust. Pagtataksil, pagtratraidor sa tiwala ng publiko, sa tiwala ng 113 million Pilipino na taxpayer. Yun po ang alam kong pwedeng basihan para i-impeach si Ginang Sara Duterte Carpio bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito po, hindi to marites, hindi to kwento. Kasi po ako, pag nag-vlog ako, hindi po ako katulad ng mga vlogger na bayaran, nagpapainit ng damdamin. Gusto nilang uminit damdamin ng mga at stupidong taga-sunod ni Duterte at Kibuloy para mag-alsa, mag-aklas, bagsak si Bongbong. Ganon po yung kanilang content. Lagi pabago ba? Wala pong pagbabago, puro ganon. Duterte, Kibuloy, malangin yan. Pero ako po, facts ito. Nag-usap po tayo ng katotohanan. Yung pong nakalagay sa saligang batas na tayo lahat ay apektado sa bawat nakatitik na salita sa saligang batas. Siguro na naman po may nakuha kayo kahit konting kapaliwanagan sa aking mga sinabi sa tulong ni Google sa tulong ni Mr. Google. Tandaan po natin ang proseso ng impeachment, ang mga public official na sakop ng impeachment, the President, the Vice President, the Justices of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commission, such as Commission on Election, Civil Service Commission, Commission on Audit, and the Office or the Ombudsman. Sila po ang sakop ng impeachment. Ang mga dahilan para sila ma-impeach: culpable violation of the Constitution, graft and corruption, treason, at yun, public violation of public trust. Naintindihan niyo na po. At ang proseso, kahit sinong ordinaryong tao pwede mag-ahin na article of
impeachment sa Kamara, i-endorse ng isang congressman o isang representative, dadalhin sa nararapat na committee na siyang didinig. At kapag yung committee nakita niya na merong ebidensya, may patunay na malamang na nagkasala yung impeachable officer, dadalhin sa plenary. Magdidiskusyon sila, pati natutulog na congressman walang ginagawa, tumatanggap lang ng pork barrel, sumusweldo, biglang magigising. At sasali siya kahit kwento lang, kahit sandali. O yun. At ngayon, kapag natapos dun sa Kamara at nagbotohan, majority ang nanalo. At kapag ipinukpok na ng martilyo, yung martilyo ni Speaker, pag pinukpok niya na yung martilyo niya, ibig sabihin, approve na magbaboto, dadalhin sa Senado, at doon didinggin yung Senado. Yung impeachable officer, kukuha siya ng kanyang tagapagtanggol, at ang gobyerno naman o yung Senate, kukuha ng tiga-usig. At ang magiging judges o hukom ay yung mga kagalang-galang na senador. At ang presiding judge o presiding officer ay yung Senate President. Pag hindi napatunayan na nagkasala yung impeachable officer, siya ay ma-acquit at ibabalik sa kanyang pwesto. Pero pag napatunayan na siya ay nagkasala at na-convict, tatanggalin na siya sa pwesto. Okay po, ganyan. Kasimple lamang po yan. Ordinaryong tao, ordinaryong kwentuhan lang to. Ganyan din yung kwento sa akin ni Mr. Google. Kaya yung mga pinagsasabi ko, sinabi lang sa akin ni Mr. Google. Ngayon, kung meron mga abogado dyan na constitutionalist, na magaling na lawyer, brilliant lawyer. Kung iniisip nyong mali si Google, i-correct nyo si Google. O kung ako naman ang nagkamali ng pag-intindi sa sinabi ni Google, ako naman to i-correct nyo. Okay po, basta ang bottom line, binanggit ko po ang issue sa YouTube. Mayroong grupo, may planong impeach si Ginang Sara Duterte Carpio bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sana po meron po kayo konting natutuhan, impormasyon sa akin pong mga pinagsasabi ngayon. Okay po, ordinaryong tao po, Lawrence Santa Ana, ito po yung isyong panlipunan natin ngayon. Thank you po, saka sana po lahat po ng mga makapanood nito, kung okay po sa inyo yung aking paliwanag, pwede nyo po naman itong i-share sa inyong mga kakilala, kaibigan, kapamilya, o sa inyong mga kagrupo para marinig din nila at intindihin at magbigay sila ng opinion o komento sa aking mga pinapahayag. Okay po, salamat po, Lawrence Santa Ana po. Ito po ang isyong panlipunan natin ngayong umaga. Thank you po, salamat po, salamat.